The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking, that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name." May kwento ho na minsan daw ho naisipan o ninais ho ni Satanas na lituhin ang langit. Lituhin ang langit. Kaya ang ginawa ho niya, nagpanggap ho siya o nag-disguise na isang mabuting tao. Pumunta ho sa pintuan ng langit at kumatok. At binuksan naman ho siya ni San Pedro. At sabi ho ni San Pedro sa kanya, "Papasukin kita sa loob kung masasabi mo na tunay kang nagmamahal sa Diyos at sa kapwa." Papasukin kita sa loob kung masasabi mo na tunay kang nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At sagot naman ho ni Satanas kay San Pedro, "Opo, tunay na nagmamahal ako." At sabi ho ni San Pedro sa kanya, "Sige nga, kung lubos at tunay ka na nagmamahal, ipakita mo ang mga sugat mo dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa." At bigla na lang umalis si Satanas dahil walang maipakita ho na sugat na galing sa tunay at lubos na pagmamahal. Si Satanas ho, kahit nasa lugar na maapoy at mausok, masasabi ho natin na flawless ho yung balat. Flawless ho yung puso. Walang sugat. Di ho nasaktan o di ho nasasaktan. Kaya nga ho masasabi natin na hindi ho muling maabot ni Satanas yung langit dahil walang sugat. Walang tatakho ng tunay at lubos na pagmamahal sa Diyos at sa tao. At di nyo ho kayang tanggapin na ang Diyos na pinagsisilbihan niya ay mga susugatan, masasaktan, mamamatay dahil sa pagmamahal. Pero ang tatakho ng puso ng Diyos, nasugatan, nasaktan. Kaya magandang kamustahin ho. Kamusta naman ho yung mga puso natin? May sugat ho ba? Minsan ho, nasugatan din ho ba yung puso natin? Minsan ho ba ay nasaktan din ho tayo? Nasugatan at nasaktan dahil sa pagmamahal. Pagmamahal halimbawa o sa mag-asawa, nasugatan, nasaktan dahil sa pagmamahal sa asawa na minsan ay puro sama ng loob ang ibinibigay ho sa inyo at pilit ho kayong kumakapit sa taong minamahal nyo. Nasugatan, nasaktan marahil sa mga anak at kamag-anak na pasaway at pilit ho yung tinatama. Nasugatan at nasaktan dahil sa pagmamahal sa kapatid o di kaya ho'y sa kaibigan na minsan ay niloko ho kayo sa kabila ng kabutihan na ipinapakita nyo sa Kanya. Kung nasugatan at nasaktan dahil sa pagmamahal sa matinong trabaho, kahit nahirapan ho tayo kaysa sa iba.
Kung nasusugatan at nasaktan ho tayo dahil sa pagmamahal sa kabutihan, katotohanan at kaayusan, sana ho huwag tayong madala. Magpapakatatag ho tayo sa pagmamahal. Patuloy ho tayo sa pagmamahal. Dahil ang lubos at tunay na pagmamahal, yan ho ang magbibigay sa atin ng lubos at tunay na konsolasyon at mas malalim na kaligayahan. Masasaktan ho tayo, masusugatan. Pero kapag punong-puno ho yan ng pagmamahal, yan din ho mismo yung sugat na yan ang magbibigay ho sa atin ng mas malalim na kaligayahan. Meron akong kaibigan na palagi na lang hong nirereklamo yung kanyang asawa. Paulit-ulit ho niyang nirereklamo sa akin yung kanyang asawa. At paulit-ulit ko rin hong sinasabi sa kanya, friend, mahalin mo lang yung asawa mo hanggang maramdaman niya yung pagmamahal mo at baka sakali magbago. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa kanya. At minsan, sinabi ho niya sa akin, Father, alam mo, gustong-gusto ko na naririnig yung mga sinasabi mo. Nagkakaroon ako ng konsolasyon, nagkakaroon ako ng pag-asa at mas malalim na kaligayahan. Salamat, Father, sa paalala na magmahal palagi. Mga kapatid, di ho inaasahan ng Diyos na magkaroon ho tayo ng flawless na puso, flawless heart. Inaasahan ho niya sa atin na magmahal ho tayo kahit nasusugatan at nasasaktan. Kagaya ho ng binabanggit ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Dahil ho sa tuwing nasusugatan at nasasaktan ho tayo, dahil sa pagmamahal, ang Diyos Ama, ay unang lumalapit sa atin para hilumin at pawiin ang nasasaktang puso ho natin at nasasaktang katawan. The more wounds and pains we have because of loving God and those people around us, the nearer God is with us. The nearer we become at the cross of Christ, the more we become like Christ. And the closer we are in God's bountiful grace, consolation, and joy. Kaya wag ho tayong matakot, wag ho tayong mapagod na magmahal, kahit nasusugatan at nasasaktan. Dahil yun po yung ating ticket sa kaharian ng Diyos.